Sabi ni Jesus na mahal, dalhin ninyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa lahat. May mga taong na hindi marunong magpahinga. Kahit pagod, tuloy pa rin. Kahit may problema, sila ang sasalo. Kapag may kailangan gawin, sila ang kikilos. At kapag hindi maayos ang lahat, pakiramdam nila, sila ang may pagkukulang. May kilala ba kayong ganon? Minsan, pati sa buhay espiritual, ganon din tayo. Parang laging na lang may kailangan tayong patunayan sa Diyos. Parang kailangan nating munang maging mabait bago tayo mahalin ng Diyos. Pero kabaliktaran ang sinasabi sa ating balita, sa ating pagbasa, at tatlong pagbasa natin ngayong araw. Sa unang pagbasa, pinaalala ni Moises sa Israel na hindi sila pinili ng Diyos dahil sila ang pinakamalaki o pinakamakapangyarihan o pinakamalakas. Sila pa nga ang pinakamaliit. Pinili sila dahil mahal sila ng Diyos. At sa ikalawang pagbasa, sinabi naman ni San Juan, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi inibig niya tayo. Mahal tayo ng Diyos bago pa man natin mapatunayan ang kahit anuman. Kaya sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin." Alam natin, alam ni Jesus ang pagod natin. Hindi lang pisikal na pagod, kundi pagod din sa pamilya, pagod sa trabaho, sa mga alalahaning hindi natin masabi sa iba. Minsan, pagod din tayo sa pagiging mabuting Kristiyano. Dahil akala natin ang lahat ng pagsisikap na gagawin natin ay galing sa sarili nating lakas. Pero ang mensahe ng ating lahat na pagbasa ay isa lang. Ang Diyos ang nauuna.
Siya ang unang umibig. Siya ang unang lumapit. Siya ang unang pumili. Siya ang unang kumilos. At dahil siya ang unang umibig, tayo naman ay pinapadala. Yun ang nangyari kay Jesus. Siya rin ay sinugo. Kailangan ng mundo ng pag-ibig ni Jesus. Kailangan ng mundo ng awa, katarungan, at kapayapaan. Yan ang tema natin sa ating kapistahan. Guardians of mercy, seekers of justice, promoters of peace. Pero aminin natin na madalas, hindi natin kayang gawin yan sa ating sarili lamang na lakas. Dahil kapag umasa lang tayo sa ating sarili, ang iniisip na lang natin, kung gagawin nga natin yan at hindi mangyayari, ang ginagawa natin para sa akala nating katarungan, ay nauuwi lang sa galit. Kapag tayo'y sumisikap para sa kapayapaan, anong ginagawa natin kung tayo lang? Mag-iwas ang tayo ng gulo. Yan ang kapayapaan. At kung sa awa naman, madalas, nahihirapan din tayo dahil feeling natin tayo rin ang nauubos. Parang hindi natin kayang ibigay ang lahat. Paano na lang tayo? Kaya bago tayo maging tagapaghatid ng awa, kailangan munang tanggapin natin. Tumanggap tayo ng awa. Bago tayo maging tagapaghatid ng kapayapaan, siguro kailangan muna nating tanggapin ang kapayapaang bigay ni Jesus. Bago tayo mag-isip kung paano natin gawin ang ating mga misyon, kailangan muna nating lumapit kay Jesus. Ang sinabi ni Jesus, isa lang dito, lumapit ka muna. Hindi gumawa ka ng kung ano-ano. Hindi niya sinabing patunayan mo ang sarili mo. Ang sinasabi ni Jesus, hayaan mong mahalin kita. Dahil kapag ang taong nararanasan niya ang mahal at pag-ibig ng Diyos, may nagbabago sa kanyang puso. Hindi ba ganoon din tayo? Kung sa tao, kapag naranasan natin, may nagmamahal sa atin, iba ang ating ginagawa, iba ang ating nararamdaman. Kapag tayo'y in love, ang lahat ng ginagawa natin para sa taong minamahal natin, iba rin. Parang meron kang lakas na parang hindi nauubos. Kung ganyan bang pagmamahal natin sa tao, sometimes, yun nga, napapagod lang tayo. Pero ang pagmamahal na nakaugat sa kay Jesus, na siya mismo ang pag-ibig, hindi nauubos. Kapag na-experience natin ang kapayapaan mula kay Jesus, kaya tayo rin, kaya rin nating magdala ng kapayapaan para sa iba. Kaya siguro ang tanong sa atin, para sa ating pagdiriwang ngayon, ay ito, hinahayaan ba nating mahalin tayo ng Diyos? O ang lahat lang nating ginagawa, ay ginagawa natin para akala nating kailangan nating ipanunayan ang ating sarili? Patuloy pa rin ba tayong napapagod dahil dyan? Are we here? Is what we do, what we try to do dito sa simbahan o kahit saan man, isang bagay lang na parang akala natin kailangan nating patunayan ang sarili natin sa Diyos. Kapag mabigat ang ating dinadala, saan tayo lumalapit? Kapag napapagod tayo sa paglilingkod, dito nga sa simbahan, saan tayo kukuha ng lakas? Kapag nasaktan tayo ng iba, ano ang humuhubog sa ating pagtugon? Galit ba? Pagod? O awa ng Diyos? Dahil kung naniniwala tayo na minamahal tayo ng Diyos, bago niya tayong inutusang magmahal, ano kayang magbabago sa ating tahanan? Kung naniniwala tayo na mahal nga tayo ng Diyos, anong magbabago sa ating buhay? Sa ating trabaho? Sa ating pakikitungo sa iba? Meron ba? Dahil ang pinakamahalagang salita
na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ay lumapit. Lumapit kayo sa akin. Hindi yung pamatok, hindi yung pasaning. Lumapit. At yan ang panyaya sa atin ni Jesus. Lumapit. Lumapit muna bago ang lahat. Lumapit muna bago patunayan ang lahat. Bago ayusin ang sarili. Bago maging sumikap na maging matatag. Lumapit sa kanyang puso. Dala ang ating pagod, dala ang lahat-lahat na ating nararamdaman. Ang mga sugat, mga bagay na hindi nga natin na-share sa iba. Mga bagay na hindi natin kayang baguhin sa sarili natin. Ngunit paano natin gawin yun? Paano tayo lumapit sa Diyos? Paano tayo maging close sa iba, sa mga ibang tao? Anong ginagawa natin? We spend time with them. Nagbibigay tayo ng panahon sa mga taong minamahal natin. At ganun din kay Jesus. Magbigay din tayo ng panahon para samahan si Jesus. Isang halimbawa dito, bigay tayo ng panahon sa harap ng banal na sakramento, maging dito sa loob ng simbahan o kaya sa Adoration Chapel, kahit 15 minuto, may date tayo kay Jesus. Hindi mo kailangang meron kang sasabihin. Wala kang kailangang na meron kang hinihingi. Nandun ka lang. Tahimik. Siguro dahil sometimes nakakapagod dahil akala natin pag nagdadasal tayo, meron dapat tayong sabihin. Pero, yun naman pala. Kahit andun lang tayo, tahimik, before the Lord in the Blessed Sacrament, parang dasal na rin yun. It's our presence that counts. Yung date natin with the Lord. Buti yan. Mas ano pa yan kaysa tao. Kasi siguro, pag may dinidate kayo pagkatapos, walang nagsasalita, baka akala kung ano-ano na. Pero di ba, yung mga taong nagmamahalan, gayon din naman. Eventually, you get to a point na kahit wala kayong sinasabi sa isa't isa, alam nyong nagmamahalan kayo. Tayo ganun din kay Jesus. We spend time with Jesus. Dahil kay Jesus, spending time with Him is never wasted time. Hindi nasasayang ang oras natin kapag kasama natin si Jesus. O kaya, isang paraan din, pwede namang bago tayong matulog, sa dasal natin, sabihin natin kay Jesus, Jesus, mahal na Jesus, nandito po ako ngayon. Alam mo ang lahat ng dinadala ko, ang lahat ng bigat na dinadala ko. Hayaan mong magpahinga ako sa iyo. Siyempre, at dyan, manahimik naman ulit tayo. At alam natin na hindi lang tayo ang nagdadala ng mga problema at mga dinadala natin dahil kasama natin si Jesus. Lumalapit tayo sa Kanya. Walang dalang anuman kundi ang ating sarili. At yun din mismo ang dahilan kung bakit nandito tayo sa misa ngayon. Pumunta tayo rito kahit na pagod, kahit na mabigat din ang pakiramdam ng iba. At ngayon, sa misa, si Jesus naman ang lalapit sa atin. At sa hapag ng kanyang pag-ibig, inaalay niya ang kanyang sarili bilang pagkain. Ang kanyang puso, maamo at mababang loob, ang siyang tatanggapin natin. At habang tinatanggap natin siya, siguro unting-unting nahuhubog din ang ating mga puso. Hanggang tayo mismo ay maging tagapag-alaga ng awa, mga naghahanap ng katarungan, at tagapagdala ng kapayapaan. Amen.